Magandang araw sa inyong lahat mga boss. Ayun, may pag-usapan naman tayo ngayong issue tungkol sa mga nangyayari dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Yan, ang daming issue na lumalabas, yung investigasyon ng Pugo lumalawig na. Tapos yung mga nangyayari sa QOGC, mas umabot na ng 8 araw ngayon yung pag-serve nila ng warrant. Ang dami ng mga kuro-kuro, yung mga PNP na di umano may mga tunnel daw. Di umano may mga bankir, pero hanggang ngayon wala pa rin sila nakikita. Sa Kongreso naman ay matunog ngayon ang ICC. At ngayon dinadawit na nila si BP Sara, so si Bato. Ang daming mga issue na nangyayari ngayong linggo. Parang ang gulo-gulo ng bansa natin, hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Walang direksyon, puro investigasyon sa Pugo, Alice Goo, EGK, KOGC, Pagtugis. Yung resupply mission natin, palpak nung una, pero ngayon tinulungan tayo ng US at mabuti naman at nagawa nila sa pamagitan ng airdrop mission. So walang para sa mahirap, wala, puro pamulitika lahat sa basa ko. Una, yung investigasyon sa Quadcom Committee, unang inimbestigahan is yung Pugo, EGK, kung ano-ano pa, which is hindi naman makikinabang mga mahirap dyan. Una, paano ko nasabing hindi naman nakakinabang ang mga taong bayan dyan? Ang mga mahirap, una, yung Pugo, ang mga biktima ng Pugo is mga Chinese. Tapos ang mga suspect din is Chinese. Sila rin lang ang nagpapatayan. So sa tingin ko, conclusion ko lang at opinion ko, hindi na dapat natin pagtuunan niya ng oras sa Kongreso o sa Senado. Hindi na dapat pagtuunan natin niya ng budget, panahon. Ang magandang gawin natin dyan is, ang kinabang lang naman dyan, wala namang naapektuhang mga mahirap dito sa atin yan. Wala namang connection kahit saan ko tingnan ang angulo. Wala namang connection sa ating mga mahirap yan, sa mga tao. Una, bakit walang connection? Isang Pugo is nagbabayad din ng tax natin yan. Malaki ang nakuhang pira ng gobyerno niyan. Mas nakikinabang pa tayo. Pero ang pinakakuha lang niyan is sugal. Pero wala tayong magagawa dahil legal yan yung sugal nila eh. Una, ang inakuha nila yung human trafficking. Oo, masamang gawain yung human trafficking, pero wala namang Pilipinong na biktima. So hindi naman natin dapat seryosohin siguro ng ganyan kung wala namang Pilipinong biktima. Ang namatay na 60 ata yun, 60 person na namatay is puro dayuhan, puro halos Chinese, mga taga-ibang bansa. So ang magandang gawin dyan, isa naman wala namang masamang epekto sa atin yan, hindi naman tayo may epekto sa atin yan, pero hindi naman ganun kalaki. So, para sa akin, iba na lang lahat niyang Pugo, palayasin niyang lahat ng involved na Chinese dyan, ipakulong kung kaya ipakulong. So ayun, i-diretso na nyo na sa Supreme Court. Tapos lahat ng mga involved dyan, i-ban nyo na dito sa Pilipinas. Yun lang, tapos na ang problema. Huwag nyo nang papuntahin yan ditong involved sa mga Pugo. So ayan lang, ipasa nyo na sa Supreme Court. Huwag nyo na lang sanang
Ang dami nang nasayang pira natin dyan sa kuan, sa paghihiring na yan. Tapos, ang totoong makikinabang sa ang ating mga kababayang Pilipino, gaya kong mga mahirap, ang dapat imbestigahan yung mga budget na gaya ng mga bilyon-bilyon na nawala, gaya ng mga flood control na ilang kuan yun, ilang budget yun bawat araw, 1.8, 1.6, di ko sure. I-correct nyo na lang. Tapos kay more than billion a day yung budget sa mga flood control. Hindi natin malaman kung saan napunta. Dapat yun ang imbestigahan natin dahil dyan tayo na unang kinabang dahil pira natin yan eh. Hindi ko naman sinasabing iwan nyo na ng pogo, pero ibigay nyo na yan sa Supreme Court. Sila nang bahala dyan. Iba nyo na lang ng pogo. Gawa na kayo ng batas na iba na lahat ng pugo. Wala na, kahit ano pa yung mga basta pugo, iba nyo na lang. Huwag nyo nang kuan, wag na kayong mamulitika pa na abutin pa ng ilang buwan na panghiring dyan. Wala na. Yung si Cassandra Leong, i-convict nyo na yan, kasuhan nyo na yan. Huwag na, wala na tayong mapapala dyan. Kasuhan nyo na yan. Si Michael Yang, ipadakip nyo na yan. Bayaan nyo ng mga kuan nyo, mga Supreme Court magkuhan yan, magtugis yan. Huwag na kayong sasali mga congressman dahil marami pa kayong dapat gawin sa gaya ng mahirap. Yan. Hanapin nyo yung bilyon-bilyong na wala na flood control project. Hanapin mo yan, mga confidential fund na yun yung hanapin nyo. Bakit nakalusot yung mga wanted dito sa bansa natin, tapos malaki yung mga budget nyo sa confidential fund. Yun yung hanapin nyo. Huwag na kayong mamulitika dyan. Wala tayong mapapala. Walang pakinabang mga mahirap dyan sa hiring-hiring na yan. Yung makikinabang yung mga bawat Pilipino, yun yung unahin natin. Yung mga bilyon-bilyong budget na hindi na allocate, isama nyo na rin yung kuan ni Sarah, yung 125M na kuan. Yun. Lahatin nyo na, wag na kayong mamili. Alam ko naman yung mga galawan ng mga congressman, alam mo naman na dumidikit kayo kay kung sino nakataas dahil kailangan nyo ng pan sa lalo na malapit ng eleksyon. Siyempre, alam naman natin yung mga politiko, pero sana naman na unahin muna natin yung mga gaya naming mga mahirap, mga gaya naming mga kailangan namin ng tulong ninyo mga politiko, dahil yan naman talaga yung trabaho nyo. Yun yung munang unahin nyo. Wag muna yung mga Duterte, ang pinapatay nila adik eh. Tapos yung EJK, pinapatay nila adik. So ang nangyari ngayon, parang dinipinsahan yung adik, binibigyan nyo ng lakas ng loob para gumawa sila ng hindi mabuti, dahil hindi naman sila pwedeng patayan dahil sa tingin nila, conclusion ko lang to, sa tingin nila may dumidipinsa sa kanila. Ang masakit pa doon is yung kongreso pa at yung matataas ating gobyerno yung dumidipinsa sa kanila. Binigyan ninyo sila ng karapatan. Yung mga taong masasama, binigyan nyo ng karapatan. Huwag naman sana. Huwag nyo nang bigyan karapatan yung mga taong masasama. Dahil para sa akin, yung mga addict na yan, yung mga nabiktima nila ng murder with rape, is kahit 1 milyong addict, hindi kayang palitan yung isang batang babae na ginasa nila at pinatay. Kahit 1 milyong addict, hindi kayang palitan yan sa nabiktima nilang isang babae na ginasa nila at pinatay. Para sa akin, hindi sapat ang 1 milyong addict na patayin mo para sa biktima ng mga addict na isang babaeng estudyante na ginasa at pinatay. Hindi sapat ang 1 milyon. Kaya ang mabuting gawin nyo, wag nyo nang, kung may kaso si Duterte, patunayan nyo, wag nyo nang patunayan nyo sa korte. Ang tagal nyo nang imbestigahan yan, walang
Yung kumbaga walang pagbabago, ganun pa rin yung mga tanong, ganun pa rin ang sagot. Wala. Hindi nyo ma-connect talaga na direktang sinabi ni Duterte na patayin yung kwan. Hindi nyo ma-connect eh. Wala talaga. Yung ginawa nyo pang mga witnesses, mga ex-convict. Alam nyo naman ang mga mindset ng ex-convict. Puro sinasabi yan ng mga ex-convict. Kumbaga, sabi nga ng balita, 80% sa 100% ng mga priso, sa 100% ng mga priso, 80% ang nagsabing wala silang kasalanan. Yun yung mga kuan nila, mindset nila. Hindi talaga sila yan amin. So, wag nyo nang pagtuunan ng, hindi ko na sinasabing, ibigay nyo na yan sa Supreme Court, DOJ. Sila nang bahala dyan. Yung mga congressman, senador, focus muna kayo sa mga tao naman. Mga tao naman ang unahin nyo, kaming mga mahirap naman. Maya na yung mga pamolitika. Pagpaliban nyo na muna yan, malayo pang 2028. 2025, malayo pa. Sa sunod na taon pa. Unahin nyo na. I-allocate nyo yung mga bilyong-bilyong pira na walang allocation. Tingnan nyo. Dapat yung mga budget, tingnan nyo. Mga programa na... Wala akong napapansing programa ngayon na... Walang mga programa. Puro hearing yung gobyerno ngayon. Yung mga pansin ko sa balita. Puro hearing. Walang programa. Walang pinatayong building. Wala. Hindi ko maintindihan kung saan dito ang para sa amin. Puro na lang kayo. Puro na lang hearing. Alam mo naman yung mga hearing. Puro pamumulitika yan eh. Baka kung tingnan mo lang yung hearing sa Kamara at saka Senado. Parang iniisip nila sila lang judges. Pag mali pa ang sagot yung mga resource person, ikukontempt pa. Anong mapalaan mo dyan sa ganyang ugali? Contempt. Para sabihin namin na magaling ka. Para sabihin namin na ang mga congressman magaling, mga senador. Hindi kayo magaling tingnan sa tingin namin. Tingin namin sa inyo para lang mas mga mga authoritarian. Ganyan. Para na kayong mga hari sa tingin namin. Hindi kayo nangmukhang magaling sa mga hearing na napapanood ko. Wala. Parang ginagawa nyong rally. Parang nagpapasikat ba? So, wala. Pag may direct kayo na ebidensya, i-direct niya sa pakulong niya. Iba niya lahat ng pugo na yan. So, wala tayong patutungan pag ganyan. Yung EJK naman, simple lang, ABCD lang yung EJK. ABCD lang yan. Kahit na gaya ko walang pinag-aralan, maintindihan ko yung anong ICC. Yung ICC is walang jurisdiction dito yan sa ating bansa. So, anong purpose mo papuntahin mo dito? Yung sinasabi nyo pang gamitin yung Interpol. Pwede pumasok dito ang Interpol. Pero anong dala niya? Anong bitbit niya? ICC pa rin. Anong ipaliwanag mo? Ano pang lusot mo dyan? Legal ang Interpol. Pero yung ICC, wala namang jurisdiction. Pero ang dala niya is warrant ng ICC. Anong kalukuhan yan? Wala pa rin. ICC pa rin. Mag-serve ka ng walang jurisdiction dito sa bayan, gamitin mong Interpol. Anong kalukuhan yan? Parang ginagawa na tayong bata ng batas ngayon eh. Parang simple lang naman yan eh. Kung walang jurisdiction, wala. Ano pang pwede mong ipaliwanag dyan kung wala naman jurisdiction? Kung ipipilit mo talagang papasukin yung ICC, tanggalin mo na yung mga DOJ dyan. Mga Supreme Court, tanggalin mo na. Tanggalin mo na yung mga kamara dahil wala na pala tayong batas, wala na pala tayong karapatang tumugi sa ating sariling kababayan. Wala pala tayong kakayanan. Tanggalin nyo na yan. ICC na lang yung taga-kuan natin, taga pagpatupad ng batas natin.
Hirap talaga maintindihan, hirap intindihin. Hirap kahit doon lang muna tayo sa logic. Kung walang kwan, kung kaya nyong may ebidensya naman pala kayo sa mga Duterte, bakit hindi nyo kaya ipakulong? Bakit kailangan nyo pa ng ICC? Anong purpose nyo? Kahit ako na yung Supreme Court, tututol talaga sa ICC. Anong magpapapasok kasi kayo ng ICC, parang sinasabi nyo na mga pulpul kayo, wala kayong silbi. Yun yung kwan yan eh, logic yan eh. Halimbawa ako yung Supreme Court, pinapasok mo yung ICC, ibig bang sabihin wala na kayong tiwala sa akin na hindi ko mapakulong yan? Kung hindi ko mapakulong yan dahil kulang sa ebidensya, anong magagawa natin kung kulang sa ebidensya? Punta ka sa ICC, ano? Anak ko. Parang wala tayo sa hulog. Ang layo talaga, ang gulo. So, ang mabuti natin gawin, unahin muna natin yung mga opinion ko lang naman yan. So, yan lang muna mga boss. Salamat.